Yes. May message, ma'am, na pinorward ako sa iyo sa No? Viber. Yeah. At habang ngayon po ay nag-uusap tayo sa bigwas ng Agila, nagmamaktul at parang maghuhuramentado si Laila de Lima at si Mm. Risa Hontiveros dahil parang maibabasura pa ang chapsoy at pansit canton na impeachment complaint sa Senado. Panood Sabi nga. nila, na niluluto daw ito dahil natatakot ang mga senador sa mga Duterte. Sabi ko, saan kayong humuhugot ito? Kuhanan kita ng opinion mo, din magbibigay ako ng pagtingin ko rin. Itong ambisyosa, wala namang masama mag-ambisyon. Pero kung ikaw ay bunga ng isang masamang politika na bangungot ang idinulot sa taong bayan, I'm talking about the bulukan ng isang dilawan, kinklawan na politika na ang mga muka ng survivor ay si Dilima at si Hontiveros na hilaw na komunista. Hindi siya CPP, NPA, NDF, subalit siya ay nakikipag-PID sa CPP, NPA, NDF. Of the word PID, marami kayong idadagdag yan ha, nakikipagkabit siya sa CPP, NPA, NDF. Hindi ko sinabing ganun siya. Loko ka, Erika. Sinabi ko lang na sa CPP, NPA, NDF, nakikipagkabit siya. Pero hindi siya CPP, NPA, NDF. Siya ay hilaw na komunista sapagkat sokdem yan eh. Pag sinabing sokdem, hindi sila naniniwala kay Mao Zedong. Pero gusto din nila ng komunismo, basta later na lang ang armado. So yun ang formula, kaya hilaw na komunista. Okay. Hindi siya komunista direkta sa CPP, NPA, NDF, pero nakikipagbit sa CPP, NDF. So Laila de Lima, pinapabalik na ito sa kulungan eh. Iwan ko bakit bitin man ang order ng Court of Appeals, no? Dapat ibinalik siya. Kasi sabi ng Court of Appeals, sa judge, mag-trial ka. Hindi mo pwede dismiss ang kaso niya just because may recantation of one affidavit ng isang witness. Anyway, Ma'am Lorraine, uunahin ko munang kunin ang opinion mo. They are trying to be like CPP, NPA, NDF, trying to remain relevant by being active in propaganda attack. Concerted, well-funded, and well-planned. Magkakasabwat, magkakadugtong, magkakaiba ang likaw ng bitoka, pero magkakapareho ang layunin na gawing salot ang lipunan dahil sa kanilang ambisyong politikal at ambisyon sa kapangyarihan. Itong si De Lima, si Hontiveros, ang CPP, NPA, NDF, at ngayon sila ay nagkakasabay-sabay na itulak at i-pressure si Senate President Chis Escudero at mga senador na ituloy ang impeachment trial bagamat ito ay questionable at mukhang madidismiss pa at ibabasura, Ma'am Lorraine. Well, then, there are fewer things that I find really funnier than and more pathetic, no, than people who are so politically ambitious, no. Tsaka talagang, tawan-tawa talaga ako sa kanila. Katulad si Risa Hontiveros. Noon pa may nagsabi sa akin, no, na very credible na tao that she wants to run for president, no. And may mga bulong-bulong na she's the candidate of the CIA daw. May mga ganyan-ganyan, no. Basta it all sounds interesting to me. But what I find interesting and funny is people like De Lima and Risa Hontiveros showing their political ambitions, no, na hindi naman sila mahal ng Pilipino. Pero nakakatawa kasi nakakatawa kasi sino man boboto sa mga ito para maging president, 'di ba? Anyway, nakakatawa lang kasi and it of course, no, parang meron ding mga kwento na aliado na sila ni Marcos, o 'di ba? Parang strange bedfellows talaga, no? Politics makes for the strangest bedfellows. Ngayon, yung kain-suka na sinasabi, 'di ba? All of this comes together, Eric, na parang natatawa ako sa kanila that they would. Kasi si Laila de Lima is a lawyer, so she should know, no? But then again, she has all this kasalanan sa Pilipino talaga, no? Yeah, I agree. Kasalanan sa Pilipino talaga pag ine-enable mo yung mga drug lords. Kasi ang dami mong sisirain na buhay ng mga kabataan. And Risa Hontiveros, my God, 'di ba? So I don't really know. I just find all of this funny, no? Yun sa akin natawa ako, no? Yeah, because ma'am, without the propaganda, CPP, NPA, NDF will become irrelevant. So they cannot recruit.
So without the propaganda capitalizing on Sara Duterte's impeachment trial, Yeah. si Dilima at si Hontiveros walang saysay, walang gimmick, walang drama. So they want to play in the gimmick and drama to become center stage at the expense ng pagpapahiya at pag-iinsulto, pangbabalasubas laban kay Sara Duterte. Pero magkakamali sila. Dito mapapatunayan ang bloodbath. Bakit, Ma'am Lorraine? Hindi po ito, Yeah. hindi, Sara Duterte and the Filipino people will not take this sitting down. Sabi nga niya, sige, tuloy niyo. Pero ang nakakatawa dito, bakit magdidikta si Dilima at si Hontiveros sa Senado? Dapat kilalanin nila na may sariling proseso at may sariling mandato ang Senado na hindi nila pwedeng idikta ang kapritsyo ng kanilang personal na kagastuhan na gumimik at magdrama sa gitna ng impeachment trial. That's number one. Number two, ang CPP, NPA, NDF without any issue, lahat sasakyan nila Kahit pa sabihin na lang nila na ang pumatay kay Magellan ay biniktima siya ng extrajudicial killing ng lolo ni Rodrigo Duterte, kaya dapat pati si Rodrigo Duterte ay bibit-bitin sa kaso laban kay Magellan, gagawin nila. Pati si Jose Rizal, ito At saka, nila. muna, natatawa din ako yung pag sinasabi nila, 27,000, 30,000 EJKs, anong pangalan? Wala. Di ba nakakatawa? Wala nga. Sa papel, sa affidavit, wala. At nang tinanong sila, dapat daw kasama, ma'am. Pati ang mga namatay sa panahon ni General Luna, pinulista din nila yun. So, kidding aside, bakit po mahalaga sa CPP, NPA, NDF kay Laila de Lima sa mga dilawan at hilaw na komunistang si Risa Hontiveros ang pagkakaroon ng impeachment trial? Tatlong bagay nakita ko dyan, ma'am. Number one dyan, propaganda. They are so hungry of publicity. They want to capitalize at palalabasin nila, dudumugin nila si Vice President Sara Duterte, gagamitan nila ng propaganda dahil alam nila, kakampi nila ang malalaking media corporation para maghulma ng public opinion. So pareho sila ng interest. Ang CPP, NPA, NDA, propaganda para mag-recruit si de Lima at si Hontiveros para mapansin sila na relevant pa rin sila as political figures. Kaya may drama, may gimmick. Number two, pondo. Binulgar mismo ni Secretary Norberto Gonzales nang sinabi niya na alam namin that the impeachment against Corona ay may kasabwat na pera na binubudbud ng administrasyon. Ang nagsabi niyan mismo, dating National Security Advisor na nakakaalam ng mga sikretong ito. Pondo po ang interest dito ni de Lima, ni Hontiveros para paghandaan ang 2028 na political ambition nila. Ganon din po ang CPP, NPA, NDF. Saan man gagaling ang pondo? Kay Martin Romualdez o sino magpapaparelease? Si Marcos. Saan kukunin? Dito sa mga itinago nila ng mga congressional insertions na mga pondo na binulgar ni Congressman Toby Chanco. Third, gusto nilang yanigin ang taong bayan na hindi kami matatakot na papanagutin ang sino mang susunod sa yapak na pinaunahan ni Rodrigo Duterte that even his daughter ay kaya naming tanggalin bilang vice presidente. That message, tumutugma yan, ma'am, sa message ni John Vic Remulla na akala niya ang taong bayan ay matatakot niya forever. Sabi niya, si Tory daw is a pitbull, a bulldog that everyone should be afraid, not us. Baka ikaw, hindi kami, hindi ang taong bayan. When you tell the General Torre to attack, he will attack. So mag-ingat kayo na mga loko-loko dyan. Nako. You know what, Eric? I want to respond to that, ha? Go. This is exactly what I mean. No? It really sounds pathetic. Something like this really sounds pathetic because you would think, no, that with all the powers that have been invested on them, you would think that they would appear full of power, no? But in fact, it's the opposite, eh. Kasi what's coming out now is they're so weak, no? Very weak character na mananakot ka. And in fact, this is the last thing that you would want to hear from a government official with real power, no? That matakot kayo, di ba?
because nga, as I said, no, that power comes, I don't think this secretary has any idea about the very basics of where political power comes from. It comes from the Correct. people, Mr. John Vic I Remulla. agree. It comes from the people. Yeah. And for you to say something like this means that you have already lost your grasp with power. You already feel that the people have turned away from you, so that you would need to threaten and harass and coerce the people with state powers, no? State powers, Mr. Remulla, supposed to be used for the people, to protect and defend the Filipino people. You're not I agree. supposed to use that power to threaten and coerce. And if you have to coerce and to threaten in order for the people to follow you, then in fact you have already lost that power. No? Yeah, I Because agree. how it will look like if you have real power in your hands is that you would only need to speak and the people will follow you gladly, lovingly, eagerly. That is what real power looks like. Kikembot ka lang ng konti, susunod ang tao sa'yo. And you should take lessons from Rodrigo Roa Duterte in order to understand what I'm talking about. But you know, when a state has to be talking like this, then already they have lost their grasp with power. Yeah, I agree. At yan dapat ay pinupuna ni Marcos Jr. kung matino pa ang pag-iisip niya, dapat sipain at tanggalin yan si Remulla, ang magkapatid lalo na. Itong si John Vic Remulla, ang pinamumunuan po niya ay Department of Interior and Local Government. Yan po ay may supervision power over sa Philippine National Police at pati sa mga local government officials. Nakakahiya na hindi niya alam na ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa ranggo ng isang general ng pulis. At nakalimutan niya na pati siya at si Torre ay mga alipin lamang sa poder ng taong bayan. Hindi sila ang master. They must be slaves to the people's interest, not to their own caprices and whims. Mga kababayan, ibig pong sabihin nito, si John Vic Remulla ay hindi po niya nauunawaan kung ano ang kanyang tungkulin bilang tagapagtaguyod ng otoridad ng presidente upang pangalagaan ang mga karapatan ng mamamayan through local government programs. At samantalang akala niya na ang terorismo ay pwedeng gamitin ng Estado para sumunod ang tao. Once you use terrorism and you want to terrorize people by putting notorious individuals using the ranks of a police general like General Torre, you are no different from the real terrorist. Sapagkat hindi kapangyarihan ang ginagamit mo, kundi pang-aabuso laban sa totoong may hawak ng kapangyarihan na siya ang mamamayan. So ito ang dahilan kung bakit isa pong itis na naging watusi ang mass resignation or courtesy resignation na ginawa ni Marcos sapagkat ang mga bulok na kamatis na nasa kanyang pamunuan ng gobyerno ay pinagpatuloy niya. Kagaya nito ni John Vic Remulla na tinatakot niya ang taong bayan, tinatakot niya ang mga kritiko ng gobyerno as if wala nang demokrasya sa Pilipinas na sabi niya, matakot na kayo. Everybody must be afraid of an attack bird and pitbull like Nicolas Torre.